Ang kwento na ating ibabahagi ngayong gabi ay tungkol sa isang dalagita na itatago na lang natin sa pangalan na Camille na nakaranas ng kababalaghan sa isang establishmento na kilala sa lungsod ng Alabang at ito ay tinatawag na Star Mall Alabang. Ang establishmento na ito ay tinayo ng panahon ng 1990s, ngunit bago ito maitayo ay dati itong Alabang Cemetery, kaya hindi maiwasan ang mga haka-haka tungkol sa mga kababalaghan dito. Magandang gabi po, Mr. J. Pablo. Ako po pala si Camille. Ibabahagi ko lang po sana ang kwento at karanasan ko sa isang mall dito sa May Alabang. 20 anyos na po ako, pero ang ikwento ko po ay 3 taon na ang nakalipas. Isang umaga, buwan ng Mayo, taong 2020. Nasa bahay po ako ng mga oras na ito, Mr. J. Pablo, nang inaya ako ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalan na Ninya. Camille, may gagawin ka ba ngayong araw na ito? Bakit? Ba't mo natanong? Bigkas ko kay Ninya na nagtataka. Agad naman sumagot ito. Kasi gusto kong magpasama sana. Bigkas ni Ninya na natigilan ako ng mga punto na ito. Nagtataka dahil kilala ko si Ninya na hindi lumalabas ng bahay. Pasama? Saan? Agad kong natanong kay Ninya habang nakakunit ng aking noo. Sa mall. Yung mall dito sa May Alabang. Agad na bigkas ni Ninya na nakatingin sa akin ng taimtim. Mall? Sa Alabang? Yung Star Mall ba? Oo, yun na nga. Pwede mo ba akong samahan? Gustong gusto ko kasi pumunta doon eh. Pasyal na din tayo doon. Napatigil ako sa mga puntong ito dahil di ko alam kung ba't biglaan siya nag-aya na pumunta sa mall. Ano? Sasamahan mo ko? Sige. Bale mga anong oras tayo aalis? Patanong ko kay Ninya. Tinignan lang ako ni Ninya ng taimtim at sumagot ng, mga hapon na lang, mga bandang 4:00. Sagot ni Ninya. Ganun ba? Sige. Maghahanda lang ako ng tanghalian para makapaghanda na din sa lakad natin mamaya. Sambit ko kay Ninya at tumalikod lang saglit para asikasuhin ang lamesa. Kung ganun, kumain ka na din dito ng tanghalian, Ninya, para sabay na lang tayo na pumunta sa Star Mall. Sabi ko habang inasikaso ko pa din ang lamesa. Sabihin ko lang kay nanay na kakain ka dito. Napahinto ako sa sasabihin ko dahil sa pagharap ko muli kay Ninya ay wala na siya sa pwesto na kung saan kami nag-uusap kanina. Ninya? Camille, sinong kausap mo dyan? Napahinto ako sa paghahanap kay Ninya nang biglang bumugad si nanay sa likod ko. Hawak ang pananalian namin. Si Ninya po, Nay. Ganun ba? Nasaan na siya? Ayain mo lang dito na siya makakain. Tumingin muli ako doon sa pwesto kanina ni Ninya. Umalis na po siguro, Nay. Tara po, kain na po tayo. Nagkabit-balikat na lang ako at sumunod kay nanay sa paghanda ng lamesa para sa tanghalian. Makalipas ang ilang oras, 3:00 en punto, palabas na ako ng bahay nang nagulat ako nang bigla kong makita si Ninya sa may tapat ng aming pintuan. Ginulat mo naman ako, Ninya. Ba't bigla ka nawala kanina? Ganun ka ba ka-excited at bigla ka umalis? Sambit ko kay Ninya na may halong pagbibiro. Naghanda na din kasi ako agad para sa lakad natin. Ganun ba? Siya. Tara na. Aya ko kay Ninya.
Nang pagbaba namin sa jeep sa may tapat ng Star Mall, ay namangha ako sa laki at lawak ng nasabing mall. Malaki siya at masasabing madaming malilibutan. Ngunit may kakaiba akong nararamdaman nang pagpasok pa lang namin mismo sa entrance. Parang lahat ay nakatingin sa'yo, pero sinantabi ko iyon. Ang ganda, no? Ang lawak. Biglang sambit ni Ninya. Oo nga, ang lawak at ang ganda niya. Saan tayo unang pupunta? Tanong ko kay Ninya na nauuna ng maglakad. Tignan natin ang palabas sa sinihan. Aya ni Ninya, sabay tingin sa akin. Ngumiti na lang ako at sumunod kay Ninya. Pagdating namin sa sinihan, ay di pa din ako mapakali dahil pansin ko na karamihan sa mga tao ay nakatingin sa amin. Ano gusto mo? Romance, comedy, or horror? Pagtatanong ni Ninya sa akin. Comedy na lang siguro. Wala ako sa mood sa horror. Ganun ba? Sige, 2 ticket po sa pelikula na ito. Sabi ni Ninya na kausap ang tao sa may booth. Napansin ko na marami ng taong nakaupo sa isang room na pinili namin ni Ninya at 2 na lang ang bakante na upuan. Pinili na lang namin yun ni Ninya dahil magsa-start naman din ang pelikula. Pumasok kami sa loob at napansin ko na madami nga talagang tao ang nanonood ngayon sa pelikula. Pumunta na kami sa may upuan namin. Napuno ng halakhakan ng sinihan sa pelikula na iyon. Napansin ko din na ang saya ni Ninya ng mga oras na iyon. Makalipas ang 1 oras, hindi pa bumubukas ang ilaw, ay kinausap ko na si Ninya. Maganda yung palabas, no? Oo. Sambit ni Ninya na nakangiti. Nang biglang bumukas ang ilaw ng sinihan, ay nagulat ako. Halos iilan lang ang tao sa loob ng sinihan. Hindi siya umabot sa 20 na katao. Ngunit ang mga halakhakan kanina ay halos puno ang kwarto. Dan nalamig na ako sa takot ng mga oras na iyon. Sa kadahilanan na inaya ko na si Ninya na lumabas ng sinihan. Pagkalabas namin ng sinihan ay nagpaalam si Ninya na mag-CR. Hindi na ako sumunod dahil nagtataka ako sa nangyari. Tinanong ko agad ang nagbabantay sa mismong sinihan at tinanong ang lalaki. Kuya, naka full house kanina yung sinihan, no? Dami pala ang nanonood kanina. Hindi nga po, ma'am. Iilan nga lang po ang nanood ngayon. Ang madami pong nanood yung sa kabilang kwarto. Nagulat ako sa sinagot ng lalaki. Pero kuya, nang pagpasok namin dyan kanina ng kasama ko, nakita ko na madami kaninang tao ang nanonood. Nakakakita ka po pala? Nagtataka ako sa sagot ng lalaki. Po? Ma'am, huwag ka matatakot ha. Pero yung nakita mo po kanina sa loob, di po mga tao iyon. Lumaki ang mga mata ko at umalis na ako doon. Sinundan ko si Ninya sa may CR ng mga babae. Ninya! Ninya! Tara na! Hanap na ako ni nanay. Pagpapalusot ko kay Ninya. Hinanap ko sa bawat cubicle. Ngunit walang laman ang iba. Iisa lang ang nakasarado. Ginatok ko yun. Ninya! Tara na! Sambit ko habang kumakatok. Pero walang sumasagot. Sumilip ako sa baba ng pinto ng cubicle at nakita ko ang sapatos na gamit ni Ninya. Tumayo ulit ako at kumatok. Ninya! Camille?
Sabi ng pamilyar na boses sa likod ko. Paglingon ko ay si Ninya. Napasigaw ako sa gulat nang nakita ko si Ninya sa likod ko. Pero sino yung nasa cubicle? Nakita kita sa loob. Anong cubicle? Kanina pa ako nasa labas. At tignan mo, wala naman tao dito. Ikaw lang. Natakot ako ng mga oras na iyon. Uwi na tayo. Hanap na ako ni nanay. Aya ko na lang kay Ninya. Agad naman siya sumunod sa akin. Nang makauwi na kami sa bahay, ay agad ako niyakap ni nanay. Bakit po, Nay? Alam ko, mahirap to para sa'yo, anak. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Naguguluhan akong tumingin kay nanay. Lumabas kami ni nanay at sinabi niya na may pupuntahan kami. Saan tayo pupunta, Nay? Nanahimik lang si nanay ng mga oras na iyon hanggang sa pumunta kami sa isang bahay na pamilyar sa akin. May kabaong, bulaklak na puti sa bahay na iyon. Napatingin ako sa larawan ng tao na nasa kabaong. Si Ninya. Si Ninya ang nasa kabaong. Pero nanay, kasama ko sa kanina. Nanonood kami sa sinihan. Sambit ko, napaiyak na may halong pagtataka. Mr. J. Pablo, simula po ng araw na iyon at hanggang ngayon ay nagtataka pa rin po ako. Marahil ay hindi kapani-paniwala ang aking mga ibinahagi na kwento. Pero alam ko po sa sarili ko na si Ninya mismo ang nakasama ko nung araw na iyon. At alam ko, ngayon ay nasa masaya na siyang lugar at mapupuntahan na niya ang mga nais niyang paruroonan.